I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. So guys, meron tayong i-upload na videos. May nagtatanong kasi, no. So anyway, kung totoo daw ito ay kopya, no. So may nakita ako dito sa isang nag-post, no. So dito mga kababayan ko, nakikita nyo, nagkaroon ng hearing dyan sa Senado, no, nung one day ago with Senator Ontiveros, ano. So ngayon very questionable yung paggastos ni Sara Duterte tungkol dito sa itong isang libro na ito. Ito yung title niya, Isang Kaibigan ni Sara Duterte. Kung bakit daw gumastos siya ng 10 million para lang sa libro at siya pa ang author. Ngayon, ang tinatanong ni Senator Ontiveros kung bakit gumastos siya ng 10 million na galing sa government fund. 'Di ba? Ang saklap, 'di ba, mga kababayan? Oh, so very questionable 'yun. So hindi natin alam kung masisilip siya dito, kung bakit ginawa niya 'yun, no? Supposed to be, pag ikaw ang author, ang alam ko lang guys, pag ikaw ang author, dapat pera mo ang gastusin, hindi ang pera ng gobyerno. Ngayon, pag perang gobyerno, para sa akin lang, dapat ilagay mo author yung yung hindi pangalan mo. Ng DepEd or education or hindi natin alam. Kasi alam nyo, ito sa kapalagayan ko, sumagi sa isip ko, no? Kasi nabanggit niya doon sa Senado na sa hearing, dito sa budget hearing, kasi kaya daw niya ginawa itong books na ito para sa mga bata, kasi yung mga bata, bumuboto ang mga magulang nila. So ngayon, mga kababayan, sumagi sa utak ko yon, yung tinatawag na, maagang kampanya. So nilagay niya yung pangalan niya sa book na yan, parang yan po ang way para ma-recognize siya lalo sa darating na 2028 election. Iyan, kaisipan ko lamang, di ba? Parang maaga sa kampanya. Maagang kampanya kasi alam niya siguro na medyo flop na ang kanyang survey. Ibig sabihin, alam na ng taong bayan kung ano po ang klaseng pagkatao nito. Kaya siguro, dinaanin niyo na lang sa book, lagay dito ang pangalan niya, tapos ibigay sa mga bata, ibigay sa mga magulang, para to encourage those parents na pagdating ng eleksyon, maalala nila si Sara na siya dapat iboto. Para grabe guys, no, ang strategy. Ika nga grabe yung taktika. Maagang kampanya. Pero I think makukuha niya yung simpatya ng taong bayan. I don't think so. Mahirap na guys, lalo ngayon yung issue laban sa kanya, sa mga paggastos niya ng mga government funds, issue sa magulang niya, issue sa kapatid niya, issue sa asawa niya, sangkot sa illegal na shipment ang billions na droga. 'Di ba? Siyempre ang taong bayan, magising yan sasabihin, ay, delikado ito pag nagiging pangulo. Ganon kaagad ang sasabihin ng taong bayan. Well, kung may bubuto man dito, siguro yung mga alipores niya lang, yung mga supporters niya na, yung laging nagkukuda-kuda sa social media, na bumabanat, wala naman sa konteksto, di ba? So, dahil dito mga bes, magtataka ka lang. Mabuti pa itong isang kaibigan na libro na ginawa niya, kaysa, inuna niya pa ito, kaysa, bumili ng mga bagong libro sa DepEd. Biro nyo, inuna niya pa yan kaysa mga libro na i-distribute sa sa mga bawat public school sa buong kapuluan ng Pilipinas. Saan ka makakita niyan? Oh my goodness, madam. Ano bang nangyari? Parang ang tingin ko dito, no, ito si Sara Duterte, pansariling interest lang talaga ang kanyang inaatupag, mga kababayan. So, well, kayo na po ang bahalang humusga dito, mga kababayan. Now, makikita nyo dito, mayroon isang nagpo-post, isang kaibigan at saka yung Oli the way home. Di ba? Ang sinabi kasi dito, kinupya ni Sara Duterte dito kay
kay Oli by Andy Ronton. Kinopya niya ito. Oh, bakit? Ito yung sinabi niya eh. Shout out kay Randy Clarence. Ayan, may isang kaibigan magaling mangopya. Oli by Randy Ronton. Oh my goodness. Kopya ba talaga? Grabe naman. Well, wala tong sariling originality si Madam Sara. Ano nangyari, Madam? Dapat may sarili kang originality. Oh, 'di ba? Bawal-bawal ang kopya-kopya. Siyempre, ang alam ko guys, pag kinopya mo yung isang book, pag nalaman yung original na may-ari, maaari ka sampahan ng kaso, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Well, so dahil dito sa books na ito, ay nako, nag-viral ito mga beswa. Oh, medyo ang laman nito, may nagsasabi doon sa mamaya basahin natin. So, dahil dito mga bes, ito sinabi ni Senator Ontiveros. So, nakikita nyo yan? Ang sabi ni dito guys, sinabi ni Senator Ontiveros, kaya nga medyo, nagtataka siya kung bakit itong 10 million na spend mo sa pagbagawa ng books galing pa sa government funds. So, ibig sabihin nyo guys, supposed to be not. Huwag dapat. Di dapat manggaling pala sa pera niya. Tapos siya pang author. Di kayo naloka. Parang self-interesting ito sa kanya lang. Para ma-recognize siya ng taong bayan. Hindi ko pa nabasa yung books actually, So, dahil dito mga kababayan, basahin po natin ng buo para kumpleto, Ricardo, okay? Sabi po ng People's Tonight, mga beswa, ito ang naging sagot ni Senator Risa Ontiveros sa kapihan sa Senado ngayong Miyerkules, Agosto 21, sa tanong ng media na kung haharangin niya ba ang 10 million allocation book na isinulat ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi tama ang paggamit ng 10 million para sa paglalahat-hala ng libro mula sa pundo ng gobyerno. Agoy. So ibig sabihin guys, bawal ba yan sa batas? 'Di ba? Binanggit niya na kung ikaw ay may akda ng libro, hindi dapat gamitin ang pundo ng gobyerno at pera ng mga mamamayan para dito. Tama 'yun. Kaya doon sa Senate hearing guys, sinabi ni Risa Ontiveros bago siya nagtapos. Kasi sinumbatan niya ito ni Sara Duterte, si Senator Ontiveros. Sabi ni Senator Ontiveros hindi ang pinag-usapan yung para sa pagkatao mo, kundi ang pinag-usapan dito yung pera ng taong bayan. Pera ng bayan ito diba? Parang natamimi doon si Sara Duterte. Hindi siya nakasagot doon sa pinakahuling sinabi ni Madam Risa Ontiveros. Naloka ako. Alam mo si Senator Ontiveros guys, she is position yan she is very dilawan, ika nga, liberal. 100% po yan. Opposition yan. Anti-Marcos talaga yan. Ngayon, mga besa, I am Marcos loyalist. Hindi forke dilawan siya, sinusuportahan ko na. No, mga kababayan, maganda po yung, doon po tayo dito sa, doon sa pag-question niya tungkol dito sa pera ng bayan, natin dito, kumbaga, ibabase natin doon sa kanyang posisyon as a senador. Kasi siya sinisweldohan siya ng taong bayan, kaya may karapatan din tayo na titingnan yung kanyang kredibilidad bilang senador na kung paano niya ipagtatanggol yung ari-arian ng kumbaga ang bansang Pilipinas. Alam niyo sila, dilawan sila, pero pagdating sa soberenya at national security, may pakialam ang mga dilaw guys sa totoo lang, in fairness naman sa kanila. Pero ito si Sara Duterte, pagdating sa Western Philippines, no comment. Lahat. Kay Alice Go, no comment. Lahat, wala, Pagdating sa Pugo, no comment. Hindi siya nagsasalita. Pero pag tinanong mo pagdating sa budget niya, di ba? Sanga-sanga na yung sinasabi niya. Nagre-react sa kaagad, mga kababayan. Hindi kaya na real talk ba yun? Di wow. Tuloy. Sabi dito guys, tuloy natin. Sabi niya, ulitin natin nga.
Ayon kay Senator Hontiveros, hindi tama ang paggamit ng 10 million para sa paggalathala ng libro mula sa pundo ng gobyerno. Binanggit niya na kung ikaw ang may akda ng libro, hindi dapat gamitin ang pundo ng gobyerno at pera ng mamamayang para dito. O yan, tuloy. Pahayag ni Hontiveros, ipinaalam niya kay Senator Grace Poe na magpo-propose siya ng amendment na kung mga items para sa duplicating program sa Office of the Vice President kung maaari i-realign o mag-request sa mga departamento na may mga ganong uri na programa para maaprobahan at magamit ang kanyang proyekto. Yan. Gagawa ng hakbang yan. Well, I hope matugunan din yung sinabi ni Senator Hontiveros, no? So, para kung ako, si Sara Duterte, mga kababayan, pag ganitong mga issue, dapat yung sagutin niya ng maayos. Hindi yung parang bara-bara tapos nanunumbat siya. Grabe. Kung kailan po na tawag dito, kung kailan nawala na sa DepEd, saka naman siya na nagre-react na ganito. My goodness. O, di ba, mga kababayan? Ang DepEd, ang bawat public school nangangailangan ng mga books, pero inuna niya itong isang kaibigan. Aba, palaaway talaga ito. Sabi po dito, mga kababayan, ayan see? Bakit government funds ang gagamitin sa friendship book ni BP Sara? As for 10 million peso, item para sa libro, I think in principle, in proper, request yan, dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitin ng government funds at taxpayer money para ipamudmud. Sabi ni Risa Hontiveros. Patay ka dito, guys. Pag ito naging pangulo si Sara Duterte, mapapatalsik ito sa pwesto kasi sanga-sanga yung mga issue sa kanya. Ay mai-impeach ito, mga bis. Hindi talaga siya makakaupo dahil hindi siya titigilan ng mga dilaw. Alam nyo naman, ang mga dilaw, guys, malaking yan, malaking oposisyon yan. Ilan lang ang mga Duterte. Kaya sabi ko nga, hindi talaga makakaupo yan kasi ang makakalaban ni Sara Duterte ang mga dilaw. Another people power, yan, guys, ha? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Minsan gamitin ng utak. Abogado pa naman ito, si Sara Duterte. Kulang ito sa pag-aaral, guys, no? Dapat mag-aaral sa mabuti. Paano magiging isang leadership mo. Kulang pa ang kaalaman nito, real talk tayo, ha? So, dahil dito, mga kababayan, another updates natin, mga bes. Ito, sumagot siya, mga kababayan. Sumagot siya, mga beswa. Pero babalikan natin yung unang binasok ko kanina kasi kinopya niya nga yung books. Ayan, 'di ba? Kinopya niya. Titingnan natin dito yung mga nagko-comment. So, yun, guys, kaya ko nasasabi na kinopya niya. Ayan po 'yan, Sabi ni Andy Norbin Casa III, the second. Yan yung original na libro, yung link na yan. Oo, bro, yan yung original. So, ibig sabihin talagang kinopya ni Sara Duterte. So, titingnan natin yung link. Yung link, mga beso. Ganun. OMG. So, yun. Tapos ito pa, hello, Uncle Tino. Yung book po ay kinopya niya sa isang author na si Andy Ronton, ang kanyang Oli series. Hala kayo. Mahilig kayong mangopya, wala kayong sariling originality. So, ito, mga kababayan, yung kanyang respect doon sa mga naninira daw sa kanya. Pwede kayo naloka. Tungkol dito sa libro niya. Tingnan nyo. Napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangan mangopya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sariling nilang kwento. Ito. Hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Abangan ninyo ang susunod kung isusulat sa libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Yan yung respect ni Sara Duterte, mga kababayan, doon sa mga na sinasabi yung libro niya ay
kinopya. Totoo naman, di ba? Nakita nyo naman yung pinakita ko. So, dahil dito, mga besa, ang sabi niya, hindi problema ng bayan. Hindi ang libro ang problema ng bayan. Ano ba talaga, kuya, ate? Kundi daw kahinaan sa pagbabasa. Nako, mga madam, mga teacher dyan, paano yan? Yung sinabi ni Sara Duterte. Ha? Kasi higit ang mga teacher, dapat ang sumagot dito, guys. So, ibig sabihin, hindi magaling magturo ang mga teacher. Kaya, mahina ang mga bata sa pagbabasa. May kahinaan ang mga kabataan na magbasa. So, ibig sabihin, parang kasalanan ngayon ng mga teacher. Nako, mga madam, paano yan? Alam niyo, ito si Sara Duterte, hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung ang ginawa mo sana, Madam Duterte, former secretary ng DepEd, sabi mo, kahinaan sa pagbabasa. Di sana inuna mo, yung mga books ng public school, kaysa dyan sa isang kaibigan mo na libro na pinalabas mo. Inuna mo pa yan. Yung 10 million na books na yan, yung halaga ng books na yung ikaw ang nagsulat, kaysa sa mga libro, dapat yung inatupag mo. Ipamudmod mo sa buong kapuluan ng Pilipinas sa mga public school. Nang sa ganun, magiging bihasa sila sa pagbabasa. Hindi na nagiging mahina. Di ba? Parang pinaparinggan mo yung mga teacher. So, ibig sabihin ng mga teacher, walang kakayahan magturo. Bakit? Kasi mahina pa yung mga bata. Hindi pa sila marunong magbasa. Ikaw na ngayon magaling, ganon. Oo, mga teacher dyan. Ano po ang masasabi nyo dito sa sinabi ni Sara Duterte? My goodness. Naloka ako, mga besa. Hi. Tapos, isinulat niya sa kanyang libro ang sarili niyang karanasan, mga kababayan. Di ba? Hindi ko pa nakita ito, guys. Malamang may pasaring ito kay Pangulong Marcos Jr. Sa aking kaisipan lamang. Di ba? At isa pa, tulad ng sinasabi ko kanina, 10 million ang halaga ng books na ginawa niya. Nalilagay niya yung sarili niyang pangalan. It's a way sa maagang kampanya para to recognize her na itong libro na ito very inspired sa mga parents, kasi sabi niya nga bumubuto ang mga anak ng ina ng mga bata na pinagbibigyan niya, bumubuto sila. So ibig sabihin, sumagi nga sa isip ko, maagang kampanya ito sa eleksyon, para nang sa ganun, pag ibinigay niya yung books, ma-recognize siya ng taong bayan. Wow! Palagay ko, guys, hindi mangyari yon kasi lalo ngayon grabe yung issue sa kanila. So, dahil dito, mga besa, yan, abangan daw natin yung susunod na libro niya sa pagtataksil ng isang kaibigan. I hope hindi si Pangulong Marcos Jr. yon. 'Di ba? I hope ibang tao. Ngayon, pag si Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pinasaringan, mga kababayan, malaking pagkakamali ang ginagawa ni Sara Duterte. Ririsbakin siya dito. Bakit? Isa na ako doon, mga bes. Bakit? Nung time na nag-issue yung 125 million na gusto siyang i-impeach, lalo ni si Castro, Franz Castro, di ba? Dapat ma-impeach ito. Ngayon, di nagkalat sa social media yan. Tinanong ngayon si Pangulong Marcos Jr. Sinabi, ano po ang magiging ano ang side nyo tungkol dito sa pag-i-impeach kay Sara tungkol sa 125 million. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., hindi siya papayag na ma-impeach si Sara. Di ba? Kasi yung 125, galing po sa Office of the President yun. Parang contingent fund na humingi yata si Sara Duterte. Kaya binigyan naman siya. So, sabi nga nila, illegal daw yun. Well, I think, kung illegal yun, kung labag sa batas yun, for sure yun, alam ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman siguro siya basta-basta na magbibigay ng funds if walang permission, yung yung DBM or sino pa man, 'di ba? Sabi ko nga hindi basta-basta magbigay pag hindi dumaan sa tamang proseso, 'di ba? Mga beswa, anong kapalagayan nyo? Well, anyway,
So, sabi ko nga dito, kung ang pangalawang libro niya, ayan, balik tayo dito sa usapang pangalawang libro, pagtataksil. Diyan pa lang, pinagtatanggol siya ni Pangulong Marcos Jr. Ni minsan, wala kayong naririnig kay Pangulong Marcos Jr. na masamang salita laban kay Sara Duterte, no? Hanggang ngayon, kahit umalis na siya sa DepEd, wala kayong naririnig kay Pangulong Marcos Jr. Kahit siniraan siya ni dating Pangulong Digong, saka yung mga alipores niya kung ano pinagsasabi, kumbaga planted yung mga yung mga ebidensya nila, kumbaga gawa-gawa lang, mga AI, 'di ba? Ano 'yun? Yung video ng Polvoron, kay sa bangagang Pangulo, si Adik daw, weak leader, lahat-lahat eh. Ang lahat ng masamang salita, binato nila kay Pangulong Marcos Jr. Hanggang yan sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Pinapahiya nila si Pangulong Marcos Jr. at ang bansang Pilipinas. Dahil dyan guys, alam nyo, naririnig nyo ba si Pangulong Marcos Jr. na marumisbak? Wala. Ang tanging rumirisbak yung mga followers niya sa social media. Pinagtatanggol nila si Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun, saan kayo makikita niyan? Binalasubas nyo, binabalahura nyo ang Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, itong gobyerno ito walang kakwenta-kwenta. Bakit? Kasi mga kababayan, isa lang ang nakikita ko dito. Gusto nila, paboran sila ni Pangulong Marcos Jr. Hindi naman pwede. Ang Pangulo, sumusunod po sa batas yan. Sumusunod sa batas. Batas is batas. Follow the rule of law. Yun ang kanyang katweran eh. Walang paboran dito. Hindi tulad ni dating Pangulong Digong, pinapaboran niya si Kibuloy kahit may kasalanan yan sa Amerika. Lahat, di ba? Katulad ni Sara Duterte, kinampahan niya pa ang isang kriminal. Supposed to be, siya dapat ang magkumbinsi, pero wala eh. Hindi magandang politician ito, hindi magandang magiging leader ito. Wala tayo sa panahon ni Corimao. Si Corimao kasi, nung siya yung nakaupo, pinalaya niya yung sangkaterbang mga NPA. 'Di ba? Ganun eh. Hindi pwedeng pabor-pabor sa Pangulong Marcos Jr. Batas is batas. Pag nagkasala ka, kahit sino ka, mananagot ka. Kaya nga sabi ni Mr. Guban, Jimmy Guban, kaya siya lumabas ngayon kasi alam niya, nakikita niya na maganda at fair ang judiciary ng Pilipinas. Ibig sabihin, fair ang batas ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Yun ang pinakamaganda. Walang sinasanto. 'Di ba? Yan ang gusto ni Sara Duterte eh. Kaya kinakalaban nila ngayon si Pangulong Marcos Jr. dahil gusto nila paboran sila. Ibang klaseng kasi pag ginawa ni Pangulong Marcos Jr. yung paboran nitong mga Duterte at saka yung Kibuloy kung sino sa kanila, ay masisira si Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan. 'Di ba? Hindi na sa ibuboto or yung sino man tatakbo sa kanyang pamilya. No, never. Hindi na. Kasi sinisira niya ang kredibilidad ng pagkatao niya. Kasi mahilig siya magpabor. Na sa mga tao na gumagawa ng krimen. 'Di ba? Tulad na 'yan, issue ng asawa niya. Issue ng kapatid niya, issue ni Digong. Asus Mario Joseph. Gusto nila lahat 'yan mabura sa pamamagitan ng pabor ni Pangulong Marcos Jr. Na wag nang ungkatin, pabayaan na lang. Yan ang gusto nila eh. Ay hindi naman pwede 'yun. Yan ang isa sa mga nakita ko. Kaya galit na galit sila, mga kababayan. Alam niyo kung bakit gusto nila makaupo si Sara Duterte? Pinipilit nila. Gusto niya patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Pag ito nakaupo, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang lahat ng issue laban sa kanya, ma-WhatsApp lahat yun. Mabaliwala. 'Di ba? Tuloy ang operasyon ng Pugo. Kawawa ngayon ang Pilipinas. Napapugaran tayo ng mga sindikato. At siyempre, mga bes, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kanya. Iba talaga, no? Matapang. Ganun talaga matalino, matapang. Tahimik, pero dangerous pag gumalaw. Kasi batas ang pinairal niya. Ban lahat ng Pugo. Di nga kayo ngayon. Kaya nagsiriakan ang mga kumakapit. Ang kumakapit sa Pugo, guys. Wala na silang pagkuhanan ng pera. Di ba? Katulad ng isang attorney, na found out, yung dalawang big timer, mga sindikato ng Pugo, doon nagtatago sa bahay niya.
Kaya todo paninira niya kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo yung palabas niya ngayon, kaysa daw may sakit ang Pangulo. Kaya kailangan magparehab. Sira ulo talaga itong attorney ito, no? May sayad na ito, kailangan idala na sa mental hospital. Well, mga kababayan, yan lang po ang pinaka-updates video ko sa inyo. Ano po ang masasabi nyo? Ako? Sa ating mga mambabatas, kailangan usisain nyo ang budget ni Sara Duterte kung saan mapunta kasi medyo delikado tayo dito mga beswa. Okay? See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.